Magandang araw po, minamahal na mga magulang kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan salita niya ng Biblia. So ngayon po pag-uusapan po natin ay tungkol po naman sa ating relasyon sa Panginoon. Ang pabakit po natin paksa, nangusap ba o nangusap pa ba ang Diyos sa atin ngayon? Okay, so naka-record po sa Bible na maraming beses po kinausap ng Diyos sa mga tao at narinig po nila ang tinig po niya. So tingnan po natin ang ilan sa mga halimbawa ng pag-iipag-usap ng Diyos sa tao. Tingnan po natin ang Exodus 3:14. Okay. Ito makabakasin po kayo sa Bible. 3:14. Sumagot ang Diyos kay Moises, ako nga, ang Diyos na ganun pa rin. Ito ang sagot mo sa kanila, ang Diyos na ganun pa rin ang nagpadala sa akin. So, sa English po, mas maganda nakasulat dyan. Sabihin mo sa kanila na I am that I am. Yun ang pangalan ko. Sa Joshua 1:1. So, Joshua po ay pagkatapos ng Deuteronomy. Ito nakalagay. Nang mamatay na si Moises na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moises na si Josue na anak ni Nun. Yun. Patay na si Moises na lingkod ko. Kaya ngayon, maghanda kayo, ikaw at ang lahat ng Israelita, sa pagtawid sa ilog ng Jordan, papunta sa lupaing bibigay ko sa inyo. Yun. So, nakipag-usap ang Panginoon kay Joshua. Sa Judges 6, 18. So, sa English, sa Tagalog, hukom. So, sabi dito, huwag, saan tama ba? Judges 6:18. Huwag muna kayong umalis dahil kukuha ko ng iahandog ko sa inyo. Sumagot ang Panginoon, hihintayin kita. Ayan. So, nakapag-usap na naman ang Panginoon dito doon sa yun, kay Gideon. So, ano po nakalagay po sa banal na kasulatan tapos sa pagkikipag-usap ng Diyos sa mga tao. Sa unang Samuel 3:1. So, puntahan mo natin. Sabi ko rito, medyo maliit ha. Lumapit kay Samuel ang Panginoon at gaya ng dati, tinawag siya Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo Panginoon sapagkat nakikinig ang lingkod ninyo. Ayun. Sinabi ng Panginoon, tandaan mo ito. So, yan po, nakipag-usap ang Panginoon kay Samuel, ang propeta. So, marami po yan. Nakalagay po sa screen po ninyo, kopyahin nyo lang po, yung mga insidente ng pag-ipag-usap ng Diyos. So, maliit lang po na sampling, mga nakalagay po dyan. Okay, so, wala pa ang dahilan po sa Biblia kung bakit hindi pwedeng marinig ng tao na kinakausap siya ng Diyos. Sa loob po ng 4,000 taon ng kasaysayan ng mundo, daang beses na po nakatala sa Bible ang pagkikipag-usap ng Diyos sa mga tao. So, hindi po palaging naririnig ng malakas ang tinig ng Panginoon. Minsan na umusap po siya sa magitan po ng tinig sa loob natin, sa puso natin.
o minsan isang impression sa isip po natin. Nangusap pa rin ang Diyos sa atin sa panahon natin ngayon. Nangusap po siya gamit ang salita po niya. So, mga ginagamit ng Diyos para may pag-usap sa atin ngayon ay ang Biblia. Ito. So, bundan po natin na nakalagay po sa Kalawang Timoteo 3. Talata 6 hanggang 7. Ito po nakalagay. Lahat ng kasulatan ay sinulat sa magitan ng pangyarihan ng Diyos at mapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, pagsasanay sa matuwid ng pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting bagay, para sa lahat ng mabubuting gawa, ang naglilingkod sa Diyos. So, ang lahat ng kasulatan. Yun. Ang ginagamit ng Diyos sa atin ngayon. Okay. So, mapapakinabangan sa pagtuturo. So, ang Biblia po ay salita ng Diyos. At lahat po na kailangan natin malaman para maligtas at mamuhay bilang mga Kristiyano. Puntahan po natin ang nakalagay po sa 2 Pedro 1:3. So, hindi ko po makita ng mabuti na kaya sinisilip ko ang talata 1:3. Okay. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng banal na ang lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may takot sa Kanya. Ito sa magitan ng pagkakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin, tinawag niya tayo sa magitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. Yan. So, binigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Kaya kailangan nating malaman nandito po sa Biblia kung paano po natin i-appropriate yung kanyang mga pangako. No? So, pwede rin mangusap ang Diyos sa magitan po naman nangyayari sa buhay natin at sinasaayos niya po ang mga sirkumstansya sa buhay natin para gabayan tayo. Tinulungan din niya po tayo na i-discern ang tama at mali sa magitan po ng konsyensya po natin. Sa unang Timoteo 1:5, wala kasulat, ang layunin ng utos kung ito ay magmahalan kayo at magagawa lang nila ito kung malinis ang puso't konsyensya nila at tunay ang pananampalataya nila. So, yung konsyensya rin po natin ginagamit ng Panginoon para mangusap sa atin. Ano ba po? Sa unang Pedro 3:6, nabasa ko na yun. Itingnan ko lang po. Sabi dito, katulad ni Sarah, sinunod niya si Abraham, tinawag pa niyang si Abraham niyang Panginoon. Mga anak na kayo ni Sarah, kaya dapat matuwid ang ginagawa niyo, huwag kayong matakot sa kahit anuman. So, ginaguide tayo ng Panginoon sa magitan po ng konsyensya natin. So, nasa proseso po ang Diyos na i-conform po ang isip natin sa kaisipan niya. Saan po natin nasa Roma 12:2. Kung yan yung tularan ng mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito, kaya ninyong pagawin kayo ng Diyos sa magitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ang mabuti ganap ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. So, binabago niyo ang isip natin para maging conform sa kaisipan niya. So, hinahayaan po ng Diyos na mangyari sa buhay natin
ang ilang kaganapan po para i-direct tayo. Paguhin tayo at tulungan tayo lumago sa espiritual. Punta naman po natin ang nakalagay sa Santiago 1. Ang Santiago po nasa pagkatapos ng Pedro. Nasa unahan. Ang Pedro pala. Unang Pedro 2:5. Halimbawa, dumating sa pagtitipan niyo ang isang mayaman na may gintong singsing at nakasuot ng mamahaling damit. At dumating din ang isang mahirap na kunit-kunit naman ng damit. Kung asikasuhin niyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahalin, okay, tuloy po natin. Kung asikasuhin niyo ng mabuti ang nakasuot ng mamahaling damit, at bibigyan ng upuan, samantalang ang mahirap ay patatayuin na lang ninyo. Pupuin sa hindi ba't may pinakuburang kayo ayon sa masama ninyong pag-isip? Yun po, ano? Okay. So, ano po sa Hebreo 12:5 na isa. Okay, so sabi dito, kaya nakalimutan niyo na ba ang pangalan ng Diyos sa inyo? Baka nakalimutan niyo ang pangalan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan kung sinasaway ka niya, sapagkat dinisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang tinuturing niya mga anak. Sa mga baba po yun, no? Okay, sa ano po? Unang Pedro 1:6 hanggang 7. Sabi rito, dahil unang Pedro tama, dahil dito dapat kayo magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan para masubukan kung talagang tunay pananampalataya nyo, katulad ng ginto, nasubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa gintong nawawala kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Yesu Cristo. Ang sa mahaba ko po yan, no? Okay. So, kung minsan ay pag-usap ang Diyos nang naririnig ang boses po niya sa tenga natin, pero hindi po ganito parati ang kaso. Kung may magsasabi po na kinausap po siya ng Diyos o nakarinig siya sa Panginoon, palagi po natin i-compare kung ano pong sinabi niya sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kung mangusap po ang Diyos ngayon sa atin po, ang salita niya ay sang-ayon ng buong buo sa sinasabi po niya sa atin sa banal na kasulatan. So, hindi po ng Diyos pwede i-contradict ang salita po niya na nakalagay dito. Okay? So, kung may nagsasabi sa atin na sumamba tayo sa Diyos gamit ang reboto imahin, puntahan po natin sa Bible. Ano mo sinasabi ng Bible? Pwede ba yun? Ang ulos po ng Diyos sa atin, huwag tayong gagawa ng anumang imahen ng itsura ng kahit sino na nasa langit, itsura ng kahit ano rito sa lupa. Ano po? Nadadalangin na natin, iyokora natin paglilingkuran. So, ang sagot po, tatanong po natin, nangungusap pa rin ang Diyos sa atin. Ano po? Lalo na po sa mga Kristiyano. So, kung gusto po natin nagabayan tayo ng Diyos, ano po? Tayo po ay magpasakop sa Kanya.
makipag-isa po tayo kay Hesus Kristo. So, puntahan po natin ang nakalagay po sa, hindi ko lang matandaan yung verse. Buksan po natin nakalagay po sa Roma 8:14. Okay, so ito po nakalagay, no? Sabi dito, ang mga taong pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Yan. So kung tayo gusto nating marinig ang tinig ng Panginoon at pangunahan niya tayo, i-lead niya tayo. May kanta nga po tayo na lead me Lord, tama mo? So, kailangan po natin para maging sensitive tayo sa panguna ng banal na Espiritu. Kailangan po muna magsisi tayo sa kasalanan natin. Pangalawa, tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo bilang sarili nating Panginoon at Pagligtas. So kapag ang Panginoon sa Kristo pinanaligan natin, tinanggap natin sa buhay natin, ang banal na Espiritu po ay mananahan sa atin at pangungunahan tayo, magiging tagapagturo natin ng katotohanan, ng salita ng Diyos. So kung yung pong gusto po natin ngayon, na magkaroon po tayo ng personal relasyon sa Diyos sa magitan ng Panginoon Jesus. Dumulog po tayo ngayon sa Panginoon. Lord, yan, maraming po salamat, Panginoon, sa salita niyo narinig ko, Lord, na kayo po pala po ay nangungusap sa mga tao sa panahon na to. So, kaya Panginoon, ako po yung nagsisisi sa lahat ng kasalanan ko. Sinusurrender ko ng po sa inyo lahat, Panginoon, sa aking buhay. Panginoon Jesus, kayo na po ang hari. Pumasok kayo sa aking puso. Kayo na po magpatakbo ng aking buhay. Kasi mula po sa araw na ito, Panginoon, ako po yung maglilingkod sa inyo. At may buhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa ako'y hininga. Panginoon, paspasan niyo rin po ako ng banal na Espiritu upang maintindihan ko po yung salita, may sa pamuhay ko po ito sa araw-araw at maging matagumpay ako sa mga tukso at lang ng Diablo. Thank you, Lord, yan, dahil pinatawad niyo po ang aking makasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan na aking kaluluwa sa buhay ng walang hanggan na binagkakalog niyo rin po sa akin dahil sumasampalataya ko sa Panginoon Jesus. At Lord, yan, buksan niyo po ang aking spiritual na pandinig, Panginoon, upang marinig ko po ang tinig po ninyo na nangungusap sa akin at pinapangunahan niyo po ako sa magitan niyo banal na Espiritu. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung nanalangin ko niya, magsaya kayo, magnatalong kayo sa tawa dahil lahat po ng kasalanan niyo, malaki, pinakagrabe, napatawad na lahat ng Diyos. So para lumago kayo sa panampalataya, magbasa kayo ng Bible, sumunod niyo po sa Gospel of John para makilala niyo ang Panginoon sa Kristo. Sumunod muna kayo ng church kung saan po ang pangalan namin Panginoon sa Kristo tinataas. Hindi po pangalan ko sino-sinong santo, hindi pangalan ng Mama Mary, hindi pangalan ni Pope Francis, hindi pangalan ng founder ng sekta, kagaya ni kay Baloy na ginagawang anak ng Diyos sa sarili niya. At ngayon po tayo ng church kung saan ang Panginoon sa Kristo lang tinataas. Wala na pong iba. Tayo siya lang po magdadala po sa atin sa langit. So kung tayo tawag ng tawag sa Ama pero hindi naman natin tinatanggap ang Panginoon Jesus bilang pagtong na anak ng Diyos na siya po ay Diyos din, hindi ko tayo makakarating. No? At sumunod, maghanap po tayo ng church kung saan nasalita ng Diyos ang pinapangatal. Wala po Genesis and Revelation, walang dagdag ng bawas. At kung saan ang mga tao po yung malaya mo bukas ng Bible, hindi binabawala na kanilang mga pastor at mga minister. At sumunod po maghanap tayo ng church kung saan ang Espiritu Santo ang kumikilos sa kalagitnaan, tumutulong sa pagsamba at binabago ang buhay ng bawat nananampalataya.
So kung na-bless kayo sa ating ministry ngayon, pagsabihin niyo po sa mga kapitbahay kakilala na Kristyano na kayo. Tumanggap na kayo sa Panginoon, nagsisi na kayo sa kasalanan, at papunta na kayo sa langit. At pangulitan niyo rin may sagot ng Diyos sa mga problema nila, sa mga tanong nila sa buhay. Ano po, hindi na muna kailangang mga pasadalin. Mapilitang manood ng dating daan na kung saan pinapaikot lang sila ni Eli Soriano. At gusto lang kayong pasalihin sa panibagong relihiyon. Hindi po sektang kaligtasan po natin, kundi isang tamang kilasan sa Diyos sa magitan niya sa Kristo. So kung meron kayo madagdag na mga tanong, feedback, suggestion, comment, sulat nyo lang po sa akin, o kaya mag-email po kayo, o kaya kayo mag-tweet, o kaya mag-text na po. O kaya kung sulat nyo lang yan po sa baba, kung meron kayong gustong sabihin sa akin. At kung kayo naman po inihibo ng Panginoon na makiisa sa ministry na to, tumulong sa pagliligtas ng kaluluwa ng mga tao, welcome po yung tulong na panalangin na tulong na pagsuporta sa pinansyal, ano po. So hanggang sa susunod po ng pagkikita po natin dito po sa YouTube, kung saan po ang gusto natin gawin ay abutin ng mga tao ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain po kayong lahat na ating mahal na Panginoon.